So, magandang araw. Gagawa lang tayo ng video. So, tong video na to is about sa main purpose kung bakit ka nandito. 'Di ba, dati ko pa to nabanggit. Main purpose mo lang talaga, kaya ka nag-i-exist is survival lang talaga at replication. Kasi 'di ba sa survival, mapapanatili mo yung meron kang lifespan talaga, so limited lang yan, depende yan sa maximum genetic na ano ng katawan mo, limitation ng katawan mo. So sa survival is bago ka mamatay is kailangan mo makareproduce. Di ba yun yung parang main reason kung bakit ka nagsusurvive at bakit ka nagsusurvive is para makareproduce rin at the end, di ba? Bago ka mamatay is kailangan mo makareproduce. So parang yun yung ano talaga, main reason kung bakit ka nabubuhay, para yung cycle nga ng death and rebirth. So lahat ng ginagawa natin, ito kahit pa yung paldo-paldo game na yan, money game, tapos self-love, at the back of your mind, gusto mo pa rin mag-reproduce. Now, since nalaman nyo na tong purpose na to, di ba? Nasa sa inyo na yan kung gusto mag-reproduce or hindi. Pero at the back of your mind din pa rin talaga is parang gusto mo rin talaga mag-reproduce. Ako, gusto ko mag-reproduce, pero yung logic ko, ayaw talaga. Kasi wala talaga siyang benefit eh. Wala talaga siyang benefit. Kahit anong cross-analysis ko pa, wala talaga siyang benefit na sa akin. Wala talaga siyang benefit personally. Actually, makakasagabal pa nga siya sa survival ko eh. Kasi ibubuno mo na yung oras mo, attention, energy, resources, pera, 'di ba? Mahahati na yan sa misis mo tsaka sa anak mo. Kaya nga sinabi nila SQS dati na once nag-reproduce ka is technically patay ka na talaga, kasi yun na-reach mo na yung purpose mo eh, na para maka-reproduce ka, 'di ba? So parang technically patay ka na, kasi nga pinapasa mo na yung buhay mo dun sa offspring mo na bagong buhay, na which is yun yung future na genetic line mo na sinasabi nila, yung pinapaniwalaan nila. So ibig sabihin, 'di ba, another living being 'yan. Depende na 'yan, mas madugo pa kung 4 yung anak mo or 5. Kahit sabi mo marami kang pera, kailangan pa rin ng energy diyan, resources, tsaka money, tsaka attention, 'di ba? So hindi ka talaga makakaligtas. Kaya nga yung sinabi ni SQS, once na nag-reproduce ka is technically parang patay ka na rin talaga. Kasi nga, dun mo na nilalaan talaga yung buong buhay mo eh. Dun sa offspring mo, kasi nga nag-reproduce ka eh. Para ka na rin talagang patay. So nasa sa inyo na yan kung anong path yung gagawin nyo. Magre-reproduce ba kayo or hindi, or magtotoo na lang kayo sa survival. At the end of the day rin naman talaga is wala naman din talagang meaning at purpose to lahat. Ikaw na lang talaga nagbibigay ng meaning tsaka purpose. Kasi nga, kung ikaw si God, 'di ba? Nasa sa'yo na yan. Kung gusto mo mag-exist talaga ng genetic line, naniniwala ka dyan, extension ng mo, consciousness mo. Now, yan yung tinatawag nila parang yin yang, di ba? Kasi nga, meron namang isang path na permanently na hindi ka na mag-i-exist. So, parang katumbas na rin siya ng eternal, di ba? Nasa inyong path yan, kung path of flesh ka ba or path of nothingness. Ibig sabihin yung spirit. Kasi pag nawala ka, namatay ka, technically speaking, nothing ka na, di ba? So, ano ba yung nothing? Nothing is parang na rin siya, infinite. Para na rin siya yung katumbas ng genetic line na sinasabi nila. Pero sa genetic line kasi 50-50, kasi walang guarantee talaga na yung offspring mo magre-reproduce uli, di ba? Kaya nga hindi magandang strategy talaga na mag-anak ka ng isa lang or dalawa. Kailangan talaga 10, 6. Yun yung logical na talaga. Mas logical na purpose kung mag-aanak ka, kung priority mo ang genetic line. Yun yung may sense tsaka logical. Kasi kung isa lang, sayang yung mo, pinaghirapan mo. Yan din yung mindset ng nanay ko eh. Sabi, kasi 2 kami, di ba? Kung mag-aanak ka na rin din, isang paguran na lang, di ba? Total,
binuno mo na yung oras mo, attention, money, tsaka resources, bakit di mo pa gawing 4 or 6, di ba? Para isang bagsakan na lang talaga. Total, mamamatay ka rin naman talaga di ba? Kasi kung mamamatay ka, di ba, mag-invest ka na lang talaga dun sa sa 6 na anak, di ba? Or 4. Dati nga sa mga ninuno pa natin, 10 eh. Di ba yung tatay ko, magkakapatid sila, 10. Tapos tatay ko, ilan ba yung inanak niya? 4, 2 kami, 5, 6 na, di ba? May 2 pa sa labas, sa ibang bansa. So parang 8. Ganyan talaga yung mga strategy ng mga sinaunang ninuno. Tapos, ang ginagawa nila, focus na lang sa pera talaga. Yan din ginawa ni Manny Pacquiao, di ba? Nag-anak na marami. Meron pa mga anak si Manny Pacquiao sa labas eh. May call center daw ata. Now, hindi ko to sure chismis lang to So, wag nyo kasi. Pero hindi malabong mangyari yun. Kasi nga, marami siyang pera tsaka resources eh. Walang sense na magparami ka ng pera tsaka resources, di ba? Tapos sabay, onti lang yung iaanak mo. Kung yan yung priority mo, di ba? Kahit nga kung gusto mo lang talaga ng survival lang nag-focus mo walang sense din talaga magparami ka ng resources. Tsaka mga ari-arian, pwede magparami ka ng pera for long-term survival benefit, which is hindi ka na magtatrabaho, passive, pero walang purpose kung magpaparami ka ng ari-arian kasi alalahanin lang yan, wala ka namang anak eh. Kaya nga ang bagay sa single, walang anak is minimalist. Pera lang talaga yung marami para mabilis ka makaalis, makapunta sa kung saan-saan, travel, masagad mo yung buhay mo, di ba? Di ba nga sabi nila, one shot lang din naman talaga tong buhay na to. So, yun lang. So, kahit naman ako tong ginagawa ko, kung ano, pagte-training, health, at the back of your mind, gusto mo rin talaga makabembang eh. Pero sa akin kasi, pleasure lang talaga yung trip ko. Tsaka companionship din. Kasi, di ba, syempre, parang tao ka lang din. Gusto mo may kasama rin kahit papano. Kahit na sabihin mo matanda ka na, 70 ka na, 60, hindi ka na tinitigasan. Parang kagaya nila Willie Rebillame, tsaka nila Chavit Singson. Di ba? Gusto pa rin talaga nila may companion na babae. Kahit na hindi na sila nakaka-reproduce. Ibig sabihin infertile na dahil sa limitasyon ng katandaan, di ba? Hindi na tinitigasan. Dahil 70 na sila, 65. So, yun yung sinasabi ko. Kahit ako din, open din ako sa ganyan. Kuwari, ayoko mag-reproduce. Siyempre, naglulong ka pa rin ng companionship ng babae. Di ba? Kahit may kasama ka lang. Kasi, yun social being talaga yung living creature eh. Kahit sabihin mo, ikaw pa yung pinaka-introvert sa buong mundo, kailangan mo pa rin talaga ng makakausap. Yung iba nga kapitbahay, di ba? Dumadalaw-dalaw sa kanila. Kahit introvert sila, hindi sila nag-reproduce. Is ganun pa rin. Kailangan mo may kasama. Yung iba nagkakatulong. Depende na lang talaga yan. At the end of the day, papuntang kawalan din to, di ba? Meron akong kapitbahay dati ng bakla. Matanda na siya. Ang ginawa niya lang nagkatulong na lang siya. Na pwede ko ring piliin yung ganung path, di ba? Magkatulong na lang. Kung wala kang mahanap na babae na kasama as companionship, magkatulong na lang. At least may makakausap ka lang naman. Kahit wala na yung bembang. Kasi, syempre pag matanda ka, limitasyon mo, hindi ka na rin titigasan din talaga eh. Yung parang companionship na lang din. Minsan nga yung yakap, meron study na ito eh. Alam mo yung yakap, parang nakaka-relax siya. Kung may kayakap ka na babae, malambot. Tapos dumidikit yung joga niya sa dibdib mo, di ba? Parang nakakalabas siya ng nakaka-relax siya. Meron ako napanood yun daw yung purpose ng babae. As in parang lang siya, pampa-relax lang, parang ganun, na may kasama ka. Parang yun yung purpose ng babae, pampa-relax lang daw. Kuwari, stress ka na sa survival, sa pagpapapera, tapos kung ano-ano pang endeavors yan, hobby mo,
trabaho, 9 to 5 kung paycheck to paycheck ka, business kung may business ka, is yung babae, ang pamparelax, yun talaga yung main purpose niyang bakit siya nandyan. Tsaka utusan mo syempre para dun sa benefit mo. Yun lang talaga yung purpose ng babae. Diba? Bukod sa mabibembang mo siya, tsaka magdadala ng anak, diba? Tsaka sa reproduction, is yun, pamparelax, may yakap ka na ganun, na malambot. So, yun. So, yung iba naman na sinasabi na mayroong mga ibang influencer ka makikita sa Facebook, parang focus daw, paldo, grind. Ako, dati ko pa sinasabi, pagsabayin mo, mambabae ka rin talaga. Na kung ayaw mo mambabae, mag-walker ka kahit papaano. Kasi, gusto mo, bago ka mamatay, na-experience mo yun nung kabataan ka. Kaysa tangina, nagpapaldo ka, tapos 45 ka na, 50, dun ka magwo-walker, tangina, di ba? Hindi mo na may enjoy kasi madali ka na mapagod, iniingal ka na. Tapos yung titi mo, hindi tigas-tigas, 50-50 na lang. Lalo na kung kumakain ka pa ng mga processed food, di ba? Mga genetic modified. Kawawa ka talaga, di ba? Hindi ka titigasan. Meron nga ngayon, 20 pa nga lang, infertile eh. Half lang yung erection nila eh. Hindi na talaga sila tinitigasan talaga ng todo eh. Yung talagang tigas na tigas. Sa akin naman, magpo-40 ako. Hindi pa naman ganun. Tigas na tigas pa naman din sa akin. Kahit nga na, hindi naman naka-apekto yung sa akin yung varicocele. Pero yun nga, meron nga mga 20s pa lang, hindi na talaga tinitigasan. So, hindi talaga maganda eh. Kasi may mga mamimiss ka na experience na hindi nababalik dahil sa age opportunity. Meron talaga specific na age na kailangan makuha mo yung opportunity na yun. Kagaya ng pagta-travel, maganda lang yung travel kung 20s na sa 30s ka. Na wag mo naman gawing career yan, pumaldo ka pa rin. Kaya maganda talaga strategy, sabay. Hindi yung 40 ka na, hindi mo ma-enjoy yung travel, promise. May specific age lang talaga na nasa sayo na yan. Kung hindi ka mahilig mag-travel, okay lang din. Mas pabor yun, di ba? Pati yung yung high school tsaka college na puppy love. Kapag hindi mo na yan na-experience nung pagdadaanan mo yan, magkakaroon ka ng regret, di ba? Pagtanda mo, kumari 45 ka na, 50, magkakaroon ka ng regret kasi hindi mo na-experience yan, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pagsabayin talaga. Mas maganda mapagsabayin habang nagpapapera ka ng bababae ka or nagwo-walker ka. Kung hindi ka nakaka-attract ng babae, kung walang nagkakagusto sa'yo. Base kasi close-minded eh. Biruin mo yung informasyon ko, maraming namulat na tao. Yung iba kasi, paldo-paldo lang, focus lang talaga doon. Pag na-miss mo yung age opportunity na pangyayari sa buhay mo, mafa-fuck up ka pa na lalo niyan sa endgame eh. Kuwari nag-60 ka, tangin hindi ka nakabembang, virgin ka pa rin. Hindi, yun lang yung pinagsisi mo, di ba? Parang yung natitirang buhay mo, imbis ma-enjoy mo, puro regrets na lang. Yung regrets kasi poison yan eh. Kaya nga ako, nag-approach pa rin ako ngayon. Kasi hindi ko to na-try nung kabataan ko. Online lang ako. Yung numbers game ko dati, online. Tsaka social circle. Ngayon, trinay ko yung approach para kahit naman 40 ako, walang pagsisisi, di ba? Hindi ako magsisisi na na-miss ko yung hindi ko na-experience. Kaya nga sinishare ko rin sa inyo yan eh. Na mag-approach pa rin kayo kahit papano. Kasi nga, para hindi nyo ma-miss yung opportunity nung kabataan nyo. Or at least na-try nyo na mag-approach, di ba? At least wala kang regret. Kuwari, walang nagkagusto sa'yo. At least ginawa mo yung part mo. Yun kasi yung yung action kasi. Yung kuwari, hindi ka dapat ma-attach sa end result kasi kasama yun sa action. Ang regret talaga is yung hindi mo tinake yung action. Kuwari, may maganda dyan, di ba? Higher normie. Ako talaga pag may ganun, tangina kahit kinakabahan talaga ako kasi ang ganda talaga eh, di ba? Parang iniisip mo out of your league, di ba? Na-approach ko talaga, as in talagang
nilalakasan ko loob ko kahit kinakabahan ako. Now, bihira lang mangyari yun kasi bihira lang naman ako makita ng ano talaga dito, ng mga Stacy talaga. Siguro sa lahat ng mga na-approach ko, mga 3 pa lang nangyari yun or 4. Tapos mga karamihan kasing ano ko lang, high tier normie. Ka-looks match ko lang din. Pero, yun nga, hindi ko na minimiss talaga yung opportunity na approach ko na talaga. Kasi nga, hindi naman nangyayari yan eh. Hindi naman nangyayari yan. At least kung ma-reject ka man, at least nag-take ka ng action. Now, ganun yun eh. Yung risk din, di ba? Kuwari, pumunta ako dito sa abroad na to. Sa sample ko lang to hindi ko naman sinasabi gayahin yung specific lifestyle ko. Di ba nga, kuwari ito, sa nag-abroad ako, iniwan ko yung Pilipinas kahit mag-isa ako, di ba? Brick by brick din to eh. Kasi alam ko na may mangyayari ako dito at may mapapala. Kaysa ubusin ko yung oras ko sa Pilipinas tapos nagkakaedad na ako. At the same time, wala akong natututunan, di ba? Stagnant. Dito kasi, pag ikaw mag-isa talaga, solo ka ng 5 years, wala kang kaibigan, wala kang kasama, walang tutulong sa'yo, ikaw lang talaga mag-isa. Diyan ka mamumulat talaga na sarili mo lang talaga makakatulong sa'yo. Tapos pipersahin mo yung sarili mo na makasurvive. Kuwari, priority mo magkotse. Pipersahin mo yung sarili mo na mag-drive ng kotse. Ganun yung mangyayari. Tapos kuwari, nahihiya ka, kagaya ko. Di ba, dati nahihiya ako mag-approach. Para makasurvive ako, kailangan kong lakasan loob ko. Pumunta ako ng Wellington dun sa sa south ng Auckland. 8 hours yung biyahe. Hindi ko alam yung paano pumunta dun kahit na may ways pa yan or kung ano. Lalakasan mo talaga yung loob mo na magtatanong sa mga tao, di ba? Ganun yun eh. Kaya ang biggest growth talaga is yung solo ka eh. Yung mag-isa ka. Tapos sabay, in-overcome mo yung comfort zone tsaka yung mga limitation mo dati. Yun talaga yung pinaka big leap talaga na marami ka matututunan tsaka ma-unlock na potential. Diba? Pati itong training, diba? Kung hindi ako nagtrabaho dito sa ganitong field, hindi ko nakita yung mga matatanda na nafa-fracture yung hip nila. Hindi ako mag-start mag-training, sa totoo lang eh. Nakita ko, common cause ng sakit sa amin, doon sa ward namin, is fracture, hip fracture, yung matatanda na fall, nabalian ng tadyang, diba? Tapos sunod-sunod na yung sakit, pneumonia, UTI, wala na. Hanggang mag-deteriorate na, hanggang mamatay. Now, yan yung iniiwasan ko, diba? Now, lahat naman tayo mamamatay, pero syempre, makokontrol mo pa rin yung kamatayan mo. Ayaw mo yung magka-cancer ka, diba? Gusto mo kahit 70 ka, nakakalakad ka pa rin, nakakapunta ka pa rin ng mall, diba? Gusto mo yung mamamatay ka na sa katandaan na lang, bigla ka na lang mamamatay. Hindi mo na rin mararamdaman yun eh. Kasi nga, yun na yung final limitation mo eh. Ibig sabihin yung cells na mga katawan mo, consciousness ng cells mo is na-reach na yung limitasyon. Maximum limitation, di ba? Hindi mo na mararamdaman yun, wala nang pain yun. Kaya ngayon yung ina-achieve ko ngayon, kaya ako nagte-training tsaka kumakain ng unprocessed food kasi nga kinokontrol ko yung pagkamatay ko. Gusto ko ganun yung pagkamatay ko. Na kung may babaril sa akin, mas favorable pa yun, di ba? Kasi quick death yun eh. Wala namang gagawa sa sa'yo nun, di ba? So parang yun lang yung sinasabi ko. Yung iba sinasabi, focus daw. So mabalik tayo dyan. Pati nga yung pagpapapaldo na yan, di ba? Yung pagpapapaldo na yan, pagpapapaldo, tapos money game, exercise, self-improvement na yan, papaporma. The back of your mind din, para rin yan sa mate, di ba? Maka-reproduce ka. At the end of the day, yun pa rin yan, para maka-reproduce ka. Pero ako, main motivation ko na lang is makabembang, hindi reproduce. At least nagiging honest ako, 'di ba? May health benefit to sa akin, tsaka yung pera para sa long-term survival. At the same time, secondary na lang yung bembang.
Ayoko talaga ng reproduction. Wala talaga akong plano dyan. Now, kung madisgrasya ako na ganun mangyari, is okay lang din naman dahil inuna ko na yung sarili ko. At least may bolin na ako hanggang kaduluduluhan, di ba? Na wala rin assurance yan kasi kung paano mo ma-reach yung top, di ba? Paano ka pumaldo, paano ka yumaman, is kailangan i-maintain mo yung ganong discipline. Di ba? Marami kasi mga tao na naglalak na eh. Kuwari, na-reach na nila yung kayamanan. Kung paano nila na-reach yung kayamanan na yun is hindi nila na maintain. Ano nangyayari? Naglalak sila. Parang, ay, mayaman naman ako. Marami na akong oras. So, kailangan ko ng minto. Parang, ako, maglaylo, higa-higa, mga ganyan. Kung anong katamaran pa, di ba? Which is, hindi siya ang mangyayari, mawawala sa'yo na mabilis yung pinaghirapan mo. Kasi nga, yun yung natutunan ko sa Machiavellian eh, na kung paano mo na-reach yung top, kung ano yung grind na ginawa mo para ma-reach yung top, is ganun yung gagawin mo continuously para i-maintain yun. Pero sa akin, ang gagawin ko kasi is yung mga investment na tatayo kahit na hindi ako mag-grind dyan, kahit na matulog lang ako maghapon. Pero kailangan mo magsakripisyo ng 5 years talaga. 5 years of your life. Ina ito, ipapromise ko sa inyo, yung mga nagtetesda sa inyo, nagtetesda ngayon, nag-ano ng one year na experience, sinasabi ko sa inyo, yung mga nagtetesda dyan, tapos nakapag-abroad na sila, sinasabi ko sa inyo, 5 years lang ang bubunuin mo, tapos bumili ka ng mga resources, paparentahan mo. Or maghanap ka mga developer, gumawa ka ng mga application para tumayo. Ang mangyayari sa iyo niyan is, yun, although naghirap ka ng 5 years, pero mangyayari sa iyo is, papaldo ka talaga ng todo. So, ganun yun. Kaya sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo talagang magsakripisyo, di ba? May isasakripisyo ka talaga dyan. Yung oras mo, yan, sasakripisyo mo yung oras mo. Tapos, wag ka maluho, wag ka bili ng bili. Ano pa ba yung mga sasakripisyo mo? Marami talaga. Pero, advice ko lang sa inyo, yun nga, pagsabayin nyo pa rin yan, mag-walker kayo kahit paminsan-minsan para hindi nyo ma-miss yung age opportunity na sinasabi ko. Diba? Kasi nga, diba, lalo na yung mga virgin pa na babae, hindi nakatikim ng ethics, tapos 35 na. Tapos na-virgin na siya, ay ganito lang pala yun. Wala, hindi mo na ma-enjoy yun, ang tanda mo na eh. Dali ka na mapagod, tapos sabay pag bumabayukan, sakit na ng katawan mo. Sa totoo, alam mo yung antagal ko na lay ng walang SCX, mga 1 year yung drought ko. Nung first encounter ko sa kahubo ko, so syempre gigil na gigil ka, 'di ba? Dahil 22 lang 'yun. Tangina, sakit ng katawan ko, sakit ng dibdib ko, yung balikat ko, pati yung tiyan ko. Kasi 'di ba parang kumakayod ka nun eh, 'di ba? So sumakit yung abs ko nun. Sabi ko, ganito pala mangyayari pagka matagal ka na bakante, 'di ba? Plus yung limitasyon pa ng katawan mo dahil ang tanda mo na 38 ako nung that time na yun eh. Ano pa kaya ngayon? 40 kung may nabembang ako ngayon. Hindi ko na alam kung although nagte-training ako pero hindi ko masasabi. Hindi ko masasabi ang So yun. Yan yung sinasabi natin na nasa sa inyong path yan kung anong pipiliin nyo. Sa survival ka ba na enjoy, pa-walker na lang, or mag-alok ng bembang, kagaya ng ginagawa ko, or mag-reproduce. Pero alamin mo once nag-reproduce ka, patay ka na niyan. Stop na yung buhay mo. Kasi nga, yan na yung yung buong buhay mo ibibigay mo sa another life, 'di ba? Yan yung mangyayari sa inyo, yung buong buhay mo ibibigay mo sa another life. Kasi yun yung parang reincarnation mo, 'di ba? Ganun mangyayari talaga pagka
Kaya kailangan malaman nyo na yung cause and effect na sinasabi ko sa inyo. Na ganyan talaga mangyayari. Na once nag-reproduce ka, technically speaking, para ka na rin talagang patay. Para ka na rin talagang patay, di ba? So, ganyan yung mangyayari sa'yo pagka ano. Pero kung naka-reproduce man ako, di ba? Parang kasi yung biology mo, gusto talaga mag-reproduce eh. Pero pag in logic side mo, ay, walang benefit. Which is, kung logic mo titingnan, wala talagang benefit, promise. Kasi kahit naman tumanda ka, bagsak mo pa rin, nurse. Hospital eh, nurse pa rin mag-aalaga sa'yo eh. So sabi ko, walang benefit, di ba? Sabi ko, walang benefit pagka ganyan. Mas maganda talaga, ano, nasa sa inyo kung anong path. Choose your path. Enjoy ang buhay, living your best life, na single, pabira-bira na lang ng walker or fubo, or companionship, or magkatulong. Yan yung route na una or pangalawa, which is yung predictable. Mag-reproduce, spend mo yung time mo sa oras mo, money sa babae at anak mo, at hanggang malagatang ka ng hininga, di ba? Hindi ka na makakagala niyan, wala nang gala-gala, wala nang travel, wala na yan. Hindi naman nangyayari yan sa'yo, stop na yan. Kasi nga, nag-reproduce ka eh. So, gano'n naman nangyayari sa'yo, di ba? So, paano? Ilang minuto na to? Tingnan natin iikot-ikot na ako dito sa mall. Maghahanap ng mga magagandang babae na pwede nating i-social development, di approach, di ba? So, 26 minutes. Peace.